Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito, napaka-importante ito. Kasi ito ay tungkol sa Senado at sa nangyayaring kabulastugan sa Senado nitong mga senator na mga DDS headed by Peter Alan Tuco Cayetano. Well, ano bang ginawa nila? Hindi sila sumipot sa isang sesyon na napaka-importante na sesyon yon kahapon. Kasi babalangkasin doon at i-approve yung hospital bills, yung hindi na i-hostage yung pasyente kapag walang maibayad ay hindi dapat i-hostage ng mga hospital. Yun ang pinaka-importante sana na i-approve nila kahapon na pagbutuhan nila kung okay ba yun, i-approve ba yun. Hindi sumipot ang grupo ng majority itong mga makukulong na isusunod na sa pagpaaresto. Ayaw nilang sumipot kahit na ito'y isang trabaho ng isang senador. Ngayon, alam niyo ba mga kababayan kung bakit luging-lugi ang Pilipinas sa mga senador na ito, ng mga senator na nagtrabaho sa China, hindi sa Senado ng Pilipinas? Dahil sa araw-araw pala, sabi ni Gatchalian, sa isang sesyon daw sa isang araw ay 25 million pesos pala ang gastos ng Senado diyan. Pera ng bayan yan. 25 million, hindi 25,000 25 million sa isang sesyon lang Senado. Sabi ko nga ba? Noon ang sabi ko 3 million lang 25 million mula sa bibig ni Gatchalian, yan pala ang gastos ng Senado, ng gobyerno natin sa isang sesyon ng mambabatas diyan sa Senado. Kaya ito yung nasasayang, sabi ni Gatchalian. Hindi naman yung pag-usapan nila doon sa Senado yung kanilang away, kundi pag-usapan at balangkasin at i-approve nila, pagbutuhan nila yung gagawing batas na hindi na pwedeng i-hostage yung mga pasyente na walang maibabayad. Yun ang pinaka-importante sa araw na yun. Kaya hindi dumating itong 12, nabawasan na ng 2 Tapos, meron pang susunod daw yan na 5 na aarestuhin na lahat may kaso sa flood control scam at plunder. Kaya, mauubos talaga ang majority na yan. Lalo na, mayroong lilipat na 2 daw galing sa majority papunta sa grupo ni Tito Soto. Well, meron tayong hiram na video dito galing mismo sa PTB4 sa Malacanang. Ito yung nangyari kahapon sa Senado, atin panoorin. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he can function as the leader of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of the SB 11, the minority. That was our. May nag-attempt po ba kayo na kontakin si Estro? O kahit sino sa majority? Through the secretary, yes. So sir, ano expectation tomorrow? Magkakaroon pa ba ng session or wala na? We'll be here because that's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang at magbulakbol. Sir, looking into the Session day agenda. na bukas. Sir, paano po tomorrow, last session day na po? Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, walang resolution na-approve, pati mga confirmation ng mga military personnel natin hindi na-confirm.
sayang ang bayad ng taong bayan Sir, natin. kung may At violation, lahat sir, ito dahil lamang sa isa sa mga kasamahan nila ay nakakulong o dinampot ng PNP kahapon. Sir, parliamentary tool daw to, sabi ni SP Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on Thursday at para di nyo daw po maagaw yung ibang committee na chairmanship, sabi po sa live niya kanina. Abuse po yan ang sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Mabuti binawi nila yung subcommittee. Ang masakit yan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya mag-debate kung anong gusto niyang gawin. Huwag naman sa social media. so kung may violation sa rules, ano yung pwedeng gawin dun sa pag hindi nila pagpasok nila ng araw? We will be tackling that hopefully by tomorrow. Dahil, again, the rule and the rule says and the Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesdays. As a matter of fact, even Thursday should be a working day also to proceed. And the mere fact na walang We'll consultation, cross sir. the bridge when we get there. We'll see. At hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay, dito po kami magdiskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo Okay, para so sa kayong mga DDS dyan na mga senator, magtrabaho kayo dahil ang laki-laki ng sweldo nyo. Dapat para hindi lugi ang Pilipinas ay bawasan yung sweldo ng mga senator na yan. Diba? At dapat sundin yung rules ng Senado. Hindi yung basta-basta na lang hindi sumipot, yung ang dami-dami, diba? Sila yung majority. Ibig sabihin, sobra ng kalahati ang absent kahapon. So dapat baguhin nyo ang batas nyo dyan sa Senado na kapag mayroong mga ganito na mga hindi sumipot, dapat kaltas ang sweldo. Di ba? Dapat kaltasan. Kayo kasi ang gumagawa ng batas eh. Ang batas nyo ay pabor sa inyo, lahat ng mga senador. Kaya kapag ganito na hindi nagtrabaho, pera ng bayan ang sinisweldo sa inyo, isang sesyon pala ay 25 million pesos, isang araw lang yan, sabi mismo ni Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian kanina. 25 million, grabe naman. Hindi sumipot, walang ginawa kahapon, walang nagawa kahapon, nasayang yung 25 million kasi yun ay gagastusin, ginastos na ka-budget na yun. At sa palagay ko, mayroon ngang mga bawat isa sa mga senador, bawat sesyon ay mayroong diyan, parang allowance nila sa isang araw. Kaya ganyang kalaki 25 million para sa isang araw lamang na sesyon. Grabe naman kung ibibigay na lang sa mga mahihirap yung 25 million na yan, siguro marami ang mabibigyan. Kung 25 million, edi 1 million ang 25 katao, merong 25 million eh. So merong 25 na Pilipino ang magiging milyonaryo sana kahapon, di ba, kung pinamimigay lang yun. 25 million eh. So, ang dami-dami na niyan, ang laki-laking pera na sasayang kahapon dahil dito sa mga senator. Sabi ni Bam Aquino, yung mga nagmamahal na senador ay pumunta na kayo at magkukos dito sa Senado. Hindi nila mahal ang Pilipinas eh. Hindi nila mahal ang Pilipinas dahil sila nga ay senator. Ang mas mahal nila ay China, yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya binabaluktot talaga nila ang rules. Kahit na ang batas ng ating saligang batas, binabaluktot nitong mga Cayetano na to. At pati na ang rules of the Senate ay binabaluktot din nila. Parang sila yung gumagawa ng lahat eh. Para sila yung Diyos. Yan na yung epekto ng ng tinatawag na DDS effect sa mga utak ng mga senador na yan. Walang kakwenta-kwenta. Alright, tapusin natin tong balitang to courtesy ng PTV4. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, duwag ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-a-adjourn without settling anything? Tingnan natin.
Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues, yung mga kasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi napapatupad yung batas, hindi na-implement yung mga dapat naming ipatupad, yung gaya kanina, yung may mga taong pumunta dito para i-confirm, hindi nako-confirm. Sayang ang panahon. Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro temp. Pag wala yung SP and pro temp, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Or any other member designated by the Senate President. Yeah. Sir, you have information na talagang utos po ni SPK paano na Yun ang nirelease sa amin ng Secretariat. Tsaka nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin in effect yung at maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Marami nagte-text sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan ba nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Tito Sen, ay hindi po nangyayari pa yan pag nangyayari dito sa atin. So talagang, this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Kanina pa lang kami ng paumanhin dahil kanina yung dalawang third reading sana nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat dun sa 8 naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mga isda at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility. Plus naman health Pati yung bill bills. help ni Senator Mas Risa. na Carta of Barangay Health Workers at saka Anti-Hospital Detention Bill nasa amendments na. Hindi nila bigyang daan ang sesyon para makumpleto yan para sa amin. Sa lahat, sabihin na lang natin tulong kay Ma'am Risa, sa lahat ng nasa hospital na yun, na mga mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng hospital dahil hindi makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na pagbabawal yung paggagawa ng ganyan na i-hostage yung pasyente. Hindi natin na ipasa. Sir, kaya daw sila hindi pa mapasok. Thumbs down! Thumbs down! Thumbs down! Resign! Mga kababayan, napakaganda pala ng napakaganda sana ng batas na ipapasa kahapon ng Senado. Dahil sa hindi pagsipot ni Alan Peter Tuco Cayetano, kasama na yung mga didist na mga senador, na mga senator, ay napurnada ang bill na yan na sana para sa lahat yan. Didiis ka man, pinklawan ka man o loyalista ka man, lahat ng mga naghihirap na Pilipino na nagkasakit sa ospital na sinisingil ng bill na napakamahal, ay kahit hindi kayo makapagbayad, ay pwedeng ma-hold muna yon at hindi kayo i-hostage. At merong subsidy na ibibigay yata ang gobyerno sa bill na yan. Napakagandang bill. Hindi na-aproba kahapon, hindi na ipasa dahil sa hindi sumipot si Alan Peter Tuco, ang tinaguriang Senate President na walang kakwenta-kwenta. Ang kanyang pagka-Senate President ay personalan na gusto niya yan. Gusto niyang sikat na sikat siya dahil bakla siya eh. Siya ay bading ayon sa mga tulfo. Kaya sabi ng mga tulfo, kung matapang ka, isumipot ka, iduwag ka eh. Ang response naman, reply ni Alan Tuco sa kanyang Facebook ay, naku, kung hindi lang kayo mga tulfo, isumbong ko kayo sa tulfo. Ibig sabihin, takot si Cayetano sa mga tulfo. Ayaw niyang magipag-anuhan sa tulfo, magipagbardagulan eh. Ngayon, meron din akong narinig na chismis na kung natuloy kahapon yung sesyon ng Senado, ay
kahapon sana i-overthrow ang presidency ni Cayetano. Kahapon sana siya makudita. Kasi mayroong lilipat na dalawa galing sa majority, lilipat sa kampo ni Tito Soto. Kahapon sana yun, mga kababayan. Yun ang dinig ko. Kaya naduwag si Cayetano hindi sumipot. Kasi kung sumipot siya, pagbutuhan siya at patalsikin na naman siya, kudita ang mangyayari. Ngayon sigurado ako ay inaayos ni Peter Alan Tuco, inaayos nila kung sino man yun. Ang dinig natin ay si Bilyar yung mga bilyar, yun yung lilipat sa kampo ni Tito Sen dahil nga ayaw nila ng madawit pa sila sa mga anomalya Kaya kung may ano ka talaga, katulad ni Robin Padilla, meron siyang amnesty sa mga armas sa panahon ni Ramos. Ngayon, babalikan niya ng ating gobyerno. Tanggalin yung kanyang amnestiya sa mga armas noon na napakarami na nahuli sa kanya at meron siyang kaso. Diba? Magsisilbi na naman siya kahit 1 taon, makulong kanyan yung mga illegal possession of firearms. Noong hindi pa senador si Robin yan, mga kababayan. Kaya ito, kung sino man yung dalawang lilipat na senador sa kampo ni Tito Soto, lumipat na kayo kaagad at wag nang mahiya dahil ang kinakampihan nyo ay mga taong walang paninindigan kundi gusto lang nila maisalba ang kanilang dangal at hindi sila makulong. Kaya gusto nilang i-overthrow itong gobyerno na ito para hindi sila makakasuhan na. Well, immunity at impunity yan, sabi ni Gatchalian. Paki-comment sa ating comment section anong masasabi niyo dito sa kabulastugan na ginawa nitong mga senators headed by Alan Peter Tuco Cayetano. Nung nakarang buwan ay meron pa silang pasiklab sa Senado, yung shootout daw na wala naman. Mga tuko lang yung binabaril sa kisame, huling-huli sa CCTV. Kaya itong mga senador na ito, grabe talaga ang pagyurak nila sa itong dangal ng Senado at ng batas ng Pilipinas. Dahil sa kakaibang pag-iisip, dahil nga sa ano na sila sa China yung mga rhetoric ng China, yung mga paraan ng pag-brainwash ng China ay naano na talaga sila. Itong na carried away na sila at hindi na sila nakapag-isip na sila ay nagsisilbi bilang senador sa taong bayan dito sa Pilipinas at ang kanilang pinagsilbihan ay mismo ay wala na, chinatur nga Kaya China ang minamahal nila, hindi yung ating inang bayan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aking avid followers. Love you all.